Sa dami ng stories na binabasa ko everyday na sinesend sa akin, hindi ko in-expect na yung personal experience ng mommy ko yung pinaka nakakatakot na story na maririnig ko. Itong experience niya ay nangyari nung pinagbubuntis niya ako. Sa bahay ng tita ko, which is a haunted house, kung saan sila tumira for a while. Masyado palang mabigat yung haunted house. Let's say may history na lang. Nung pinagbubuntis ako ng mami ko, tumira sila ng daddy ko sa kapatid ng daddy ko sa Camarines Sur. Sobrang probinsya yung itsura ng bahay ng tita ko. Yung harap ng house is bukid, yung palayan, taniman, tapos yung likod ay parang irrigation, parang creek. Pero bago ka pa makarating sa mismong irrigation, meron dong poso. I don't know if you guys know that. Sobrang dami niyang experiences, house na yon. Pero ito yung parang top 3 na kinwento niya. Tuwing alas 6 ng gabi, naiiwan yung mami ko mag-isa sa bahay na yon. Sa probinsya, maagang natutulog yung mga tao. So alas 6 pa lang, naliligo na yung mami ko. Pag galing ng mami ko ng CR, ang unang-una niyang ginagawa, nananalamin siya at sinusuklay niya yung buhok niya. Yung posisyon ng salamin is nakaharap sa bintana sa likod ng bahay. So, ito yung salamin, nakikita niya yung reflection ng likod ng bahay. Noong una, boses lang yung naririnig ng mami ko. Wala pa naman siya nakikita, wala pa naman siya nararamdaman. Tuwing umaharap siya dun sa salamin na yon, nakakarinig siya ng boses ng batang umiiyak, na nakakarinig niya siya ng parang boses ng batang naglalaro. Noong una parang naririnig niya yung boses ng bata malapit dun sa creek. Hanggang sa lumilipas yung araw, parang papalapit ng papalapit yung boses sa may bintana. Until one day, same routine, kakagaling lang ng mami ko ng CR and nagsalamin siya. Habang nagsusuklay siya, pagtingin niya sa salamin, may batang babaeng nakatayo sa bintana at nakaharap sa kanya. Nung una, naiintindihan niya na probinsya yon, may irrigation sa likod, may bukid sa harap. Baka naliligaw lang na kaluluwa. Pero lumipas yung araw-araw, napapansin niya, napapadalas yung pagpapakita ng bata sa kanya. Palagi na siyang ginagambala at inaabangan ng batang babae. Hindi na siya nakatiis, kinuwento niya na sa tita ko. Nung kinuwento niya sa tita ko yung nararanasan niya sa bahay nila, pinadescribe sa kanya. Batang babae, hanggang balikat yung buhok. Tinescribe ng mami ko yung itsura ng batang babae. And nabanggit ng tita ko na yun daw yung pamangkin ng asawa niya na nalunod dun sa irrigation sa likod ng bahay nila. After ikwento ng mami ko yon, kinagabihan, alas 2 ng madaling araw, tulog na lahat. Nagpapahinga na lahat ng tao sa bahay na yon, yung mami ko na lang yung gising. Hindi siya makatulog kasi yung poso sa likod, naririnig niya may gumagamit. Hindi lang basta gumagamit. Naririnig niya na sobrang bilis, pagtaas tsaka pagbaba ng pinaka-handle. Napaka-imposible naman nun kasi sobrang mabigat yun kung nakatry na kayo. So, hindi niya alam kung anong klaseng tao yung gumagamit ng poso sa mga oras na yon. Sinusubukan niyang gisingin yung daddy ko. Yung daddy ko ayaw bumangon para i-check dahil sa sobrang antok. After few minutes, kumatok na rin yung tita ko sa kwarto para gisingin yung daddy ko. Sabi niya, Jo, pwede mo bang i-check sa likod kung sino yung gumagamit ng poso? Hindi niyo ba naririnig yun? Hindi talaga bumabangon yung daddy ko and yung mami ko yung tumayo. Pag-check niya sa bintana, nakita niya yung bata naglalaro sa likod. Isa pang experience ng mami ko, kapag tuwing madaling araw na naiiwan siya sa bahay, kapag tuwing madaling araw na pumapasok yung daddy ko para pumasok sa work, palagi siyang binabangungot. Palaging feeling niya may nakatingin sa kanya. Hinahayaan niya lang yun kasi baka normal na panaginip lang. Pero isang madaling araw, naririnig ng tita ko sa kabilang kwarto na yung mami ko umiiyak. Paglapit ng tita ko at tinanong siya, sabi niya may lalaking nakatayo sa tabi ko. Araw-araw siyang nandito. Araw-araw niya akong pinanonood habang natutulog ako. And yung tita ko, wala naman siyang magawa. Niyakap niya na lang yung mami ko kasi silang dalawa lang sa bahay nung mga time na yon. One day, nagkikwentuhan sila ng tita ko tungkol sa family line. Pinagkikwentuhan lang nila yung buhay-buhay ng isa't isa. And kinuha ng tita ko yung photo album. Nung nakita ng mami ko yung laman ng photo album, nakita niya doon yung lalaking nakatayo sa kwarto niya kada madaling araw. Nung tinanong ng mami ko kung sino yung lalaking yon na nasa picture, ang sagot sa kanya ng tita ko, yan yung papa ng asawa ko. Pinatay yan sa kwarto kung saan kayo natutulog. Nalaman ng mami ko na kung saan sila nakakwarto ng daddy ko, ay doon pala binaril yung lalaking yon. Walang magawa yung mami ko kasi doon talaga sila nakatira nung time na yon. Iniis niya na lang yung mga nangyayari sa kanya. Sa sobrang stress, napaanak siya ng 7 months and
Ako yon. Yes, I am a 7 months baby. Dahil sa mga pinagdaanan niya, maaga akong lumabas. For some reason, sa lahat ng horror stories na narinig ko, ito yung pinaka-terrifying. Maybe because it's my mom and it's me. And nakwento niya to nung nalaman niya na ang TikTok content ko ay horror storytelling. If you were my mom, or kung nakatira kayo sa bahay na yon, everyday nakikita niyo yung bata, pinaglalaruan kayo, nakikita niyo yung lalaki, nakatingin sa inyo kada madaling araw. Kaya niyo bang tagalan? Or aalis na lang kayo? That's it for my video. Kung meron kayong mga horror stories na katulad nito, you can message me on Instagram. You can share your stories to me there. And I would happily share it here if you would approve. Thank you so much for watching. And for more videos like this, please like, comment, and follow for more.